Welcome to Donmar TV News Channel. Kaya itong si Congressman Carlos Zaragoza, kung ano-ano na naman sinasabi. Sabi niya ito daw si Presidente, ginagawa lang daw yung pag-identify sa kanila na mga komunista sila. Para daw mailayo yun daw kawalan ng pamalaan na tumugon ng dapat at sapat dito sa pandemya. Itong si Senator Lacson naman, kaugnay dito sa red tagging. Sabi niya, I'm seriously considering the recommendation to criminalize. Gagawin daw pang i-criminalize yung pagre-red tag. Provided daw na hindi ito lalabag sa freedom of speech. Paano mo gagawin yun? Kung ang freedom of speech, pwede ka magsalita. Paano mo gagawin criminal yung pag-red tag? Kasi ang red tagging naman parang sinasabing, mga legal fronts kayo. I don't think that is a crime when somebody tells you, legal front ka naman Ano bang masama dun sa legal front ka? Ang masama, hindi mo inaamin. Kasi pag sinabi mo legal front, di legal yung mga ginagawa nyo, magiging illegal lamang yan kung underground, lihim, na meron kayong mga ugnayan doon sa CPP-NPA. At given the fact na ayaw nyo namang ikundina ang CPP-NPA sa kanilang mga atrocities, and given another fact that you consider them not your enemy, di talagang merong base pag sinabi ng isang kasama ka sa CPP-NPA dahil sabi mo hindi mo kalaban. Sabi mo hindi mo makundina yung mga atrocities nila, yung pagpatay nila, yung pag-extort nila. Di ba, binasa ko sa inyo yung isang nag-text sa atin, isa sa mga biktima nila, kung paano nag-i-extort sila, sinusunog nila yung mga equipments, hinaharang nila yung mga bus, sinusunog nila yung mga bus doon sa teritoryo nila. Hindi po ba? Ayan ang problema If you cannot condemn these acts, then you are part of the conspiracy. Ano man tawag mo doon? Saka isa pa, gaya po ng sinabi natin, mali ang strategy nyo. Gusto nyo yung pabagsakin ng gobyerno, gumawa kayo ng legal front. And yet, hindi kayo marunong na maglunsad ng psychological warfare. Kasi, kung ako ang nandyan sa inyo, ay iko-condemn ko para hindi ako halata. Nakakampi ko sila. By doing what you're doing, obvious na magkampi-kampi kayo. Pangalawa, mga miyembro kayo ng Kongreso, Congressman Carling, tumatanggap kayo ng sahod sa gobyerno. Sumumpa kayo that you will protect and uphold the Constitution. Sa saligang batas, meron tayong tinatawag na rule of law na lahat dapat sumunod sa batas. Itong kinakampihan nyo, kalaban ng Estado at sinisira ang mga kaparaanan, mga reglamento, mga panuntunan
na dapat ipatutupad ninyo bilang mga opisyal ng pamahalaan. Pero hindi nyo ginagawa. O hindi ba? Meron kayong contradiction, you might as well join them. Kasi, ang mangyayari, you want to have your cake and eat it too. Di ba? Hindi po ba, mga kababayan? Di ba, nandiyan ang logic, no? Ay, nako. Anyway, puntahan po natin. Mabuti pa itong si Senator Christopher Lawrence Bongo. Sabi ni Senator Go, pinagtanggol niya si Presidente doon sa pag-classify niya doon sa CPP-NPA na mga terorista at yung mga legal front, gaya ng Bayan, LFS, at kung ano-ano pa, yung mga legal fronts. Sabi ni Senador Go, si Presidente, nung mayor pa yan, dahil nandun ang hotbed ng mga NPA doon sa lugar na yun. Katunayan nga, si Presidente Duterte, kaibigan niya yung mga NPA. Pag merong kinikidnap na mga militar o pulis, siya mismo nagpupunta ron. Pinagpapalit niya ang sarili niya, o sige, ako punta dyan, i-release niya yan. Kaya bumilib sa kanya yung NPA, lalo na yung commander doon na namatay. Humanga sa kanya, matapat sincere. Kaya kilala niya kung sino ang mga linkages nitong NPA dun sa Davao. Kaya pag sinabi ni Presidente, oy, Congressman Carlos Zárate, komunista ka. At nandiyan ka sa CPP-NPA, meron sigurong batayan si Presidente. Isa pa, gaya na sinabi natin, Congressman Carling, hindi isang krimen ang maging komunista. You can admit being a communist. Ang masama at krimen kung, ayun, sumama ka na sa armadong pakikibaka or without joining them in the hills, you are conspiring with these groups para siraan mo ang gobyerno. Bilang miyembro ng Congress, sinisweldahan ka ng taong bayan na dapat ikaw ang muna magtatanggol sa kapanatagan, kaligtasan ng Estado, effectively, kinakalaban mo. Sabi ni Senador Go, ayaw niya na makita na mga Pilipino nagpapatayan. And for that matter, anybody, ayaw yan. Yung mga rebelde dyan, gusto nyo ba yung ginagawa ninyo? Pinapatay nyo yung mga kapwa nyo Pilipino. At ang pinapatay nyo pa, yung mahihirap din, na sinasabi nyo pinaglalaban nyo. Di ba? Buti sana kung hinuhuli ninyo yung mga smuggler, yung mga corrupt, pagkatapos surrender nyo sa mga pulis. O, di nakakatulong ko sa gobyerno. Hindi It would be different, alam po ninyo. Kung, kasi sinasabi nila, yun daw pagkamatay ni nasirang Jeneline Culiamat, isa siyang bayani. Alam po niyo, magiging bayani ka lamang kung ang kalaban mo, yung mananakop dito sa ibang bansa at sasakupin tayo at kalaban sila natin. Ikipagdigmaan tayo. Pag ikaw'y napatay doon, talagang bayani ka sapagkat pinagtanggol mo yung bayan. Pero yung mamatay ka, fighting your own kapwa Pilipino, paano ka naman magiging bayani doon? Sa tingin natin, she may have the sincere intention.
Pero apparently, she has been misled. Sayang. Matalino pa naman. Nag-aral. Kaya lang, nahikayat siya na sumama doon. Ang nanay niya naman, kongresista, pero nandun sa grupo ng mga tinagurian ni Red Tag ni Joe Macizo. Si Joe Macizo naman talaga nag-Red Tag sa inyo. Sabi ni Joe Macizo, yan ang aming mga legal fronts. Hindi ang militar. Sinundan lang si Joe Macizo. O madalit sabi, hindi po isang kabayanihan na makipagpatayan tayo sa mga kapwa nating Pilipino. Kabayanihan ang makipaglaban tayo sa mga mananakop sa atin. Yung mga sisirain ng ating kasarinlan, ng ating soberentiya. Nanakawin yung ating mga karapatan yan sa ating yaman, natural na yaman. Yun. Hindi yung we're fighting our own fellow Filipinos. Mabuting mabuti kung pinapatay niyo mga kriminal na nahatulan na tumakas, pwede pa. At least, sila ay nahatulan na kriminal at meron silang atraso sa bayan. Meron silang pagkukulang at kailangan nilang pagbayanan. At pag nagipag-enkwentro sila at napatay mo, baka pwede ka pang maging bayani. On the assumption na sa enкwentrong yon, your life was in danger. Hindi yung papatayin mo na lang. Dahil you're worse than a criminal if you do that. Hindi porket criminal yan, pinatay mo ng walang laban, mamamatay tao ka pa rin. Pero kung nagka-enkwentro kayo, at yung buhay mo nasa panganib, pwede mo siyang unahan. Kababayan natin, kinukuha nila, hinihikayat nila, binobola nila, napapaniwala naman. Sumasali sa NPA, nagiging mga armadong NPA, yon. Pag nagkaroon ng enkwentro, patay. Tinatanggal na bangka. Kagaya nga po nung alak ni Kongresista Kulyamat. Kaya sabi ni Mayor Sara, tulungan ninyo kami dito sa pamahalaan para matigil nito. Kawawa yung ating mga batang kababayan. At binigyan po ng assurance naman ni Mayor Sara Duterte, yung mga rebelde, yung mga dating rebelde na sumuko, ng ayuda ng gobyerno. At meron naman tayong programa dyan, yung pong Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Meron tayong mga aid packages doon. Siguro, sagana ng atin. Alam naman natin, may mga nanonood sa atin. Alam niyo, yung mga rebelde, marunong na rin ang mga Facebook. High-tech na nga Alam po ninyo, kung ang layunin nyo talaga ay ang reforma, ang layunin nyo ay pagbabago dito sa ating lipunan, kailangan talagang tahakin natin yung landas kung saan susunod tayo sa panuntunan na itinatakda ng saligang batas. Tandaan nyo, 70 taon na po itong CPP. Masyado nang matagal. Ibig sabihin, ito'y bigo kung ano man ang layunin niya, at ang layunin niya lang naman isa, pabagsakin ng pamahalaan. Kaya, kung baga, since they failed, or it failed, kailangan yung mga naririyan, hanapin nyo naman yung ibang daan
para sa katuparan ninyo yung inyong mga layunin na magkaroon ng pagbabago sa ating bansa. Kasi kung